Welcome to my channel! Learn with Teacher Ali! Grade 2, Revised K-12 Curriculum, Quarter 2, Good Manners and Right Conduct, Week 1, Day 1. Mga layunin. Pagkatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang natutukoy ang sariling kakayahan o talento sa tulong ng pamilya. At nakahihinuha na ang pagkilala ng sariling kakayahan o talento sa tulong ng pamilya ay nakalilinang sa taglay na kalakasan tungo sa pagkakaroon ng tiwala sa sarili. Mga bata, pag-aralan natin ang mga larawan na aking ipapakita. Ngayon ay sagutin ang mga gabay na tanong. Una, ano-ano ang ginagawa ng mga bata sa larawan? Pangalawa, nagagawa nyo rin ba ang mga nasa larawan? At pangatlo, may tiwala ba kayo sa inyong sarili na maipakitang nagagawa nyo rin ang mga nasa larawan? Tandaan mga bata na mahalaga na may tiwala kayo sa inyong sarili upang ipakita ang inyong talento o kakayahan. Sa araling ito, kayo ay inaasahang natutukoy ang sariling kakayahan o talento sa tulong ng pamilya tulad ng pag-awit, pagsayaw, pagguhit, pagpinta, paglalaro ng sports at pagtugtog ng instrumento. Inaasahan din na nakahihinuha ang pagkilala ng sariling kakayahan o talento sa tulong ng pamilya ay nakalilinang sa taglay na kalakasan tungo sa pagkakaroon ng tiwala sa sarili. Ngayon ay ating tukuyin ang mga kahulugan ng mga salitang ating gagamitin sa ating aralin. Basahin natin ang mga kahulugan ng bawat salita. Una ay ang aktibidad. Ito ay ang gawain ng mga mag-aaral upang mapahusay pa ang kanilang talento o kakayahan. Pangalawa ay ang sports. Ito ay isang uri ng pisikal na aktibidad o laro na nangangailangan ng kasanayan, ginagawa para sa kompetisyon, libangan o pagpapabuti ng kalusugan. Pangatlo ay pamilya. Sila naman ang kasama sa tahanan na tumutulong upang mapahusay ang kakayahan o talento. Pang-apat ay ang pagpapractice. Ito naman ay ang paulit-ulit na ginagawa ang isang bagay upang mapahusay ang talento o kakayahan. Panglima ay ang talento o kakayahan. Ito naman ay ang likas at natatanging kakayahan o abilidad sa isang larangan o gawain na nagpapakita ng kahusayan at bihira sa maraming tao. Ating talakayin ang pagkilala ng sariling kakayahan o talento sa tulong ng pamilya. Ngayon mga bata, maglaro tayo. Handa na ba kayo? Ang pamagat ng ating laro ay Talentado Ako. Narito ang mga panuto. Una, alamin sa inyong sarili kung kaya ninyong gawin ang mga nasa larawan. Pangalawa, tumayo pag kaya ninyong gawin at pumalakpak ng 3. Pangatlo, sabihing talentado ako. Pang-apat, tutularan ng mga nakatayong bata ang nasa larawan. At panglima, pag hindi kayang gawin ang mga ipakikitang larawan ay mananatiling nakaupo. Mga bata, ano ang naramdaman ninyo sa ating naging gawain? Magkakapareho ba kayo ng talento o kakayahan? Bakit oo? Bakit hindi?
Ano-ano ang ginagawa ninyo upang mapahusay pa ang inyong talento o kakayahan? Bakit mahalaga ang magkaroon ng kakayahan o talento? At panglima, paano mo ibabahagi ang iyong hilig, kakayahan o talento sa iyong kamag-aral, sa iyong guro, sa iyong pamilya? Mahalagang malaman ang ating mga kakayahan at talento upang makilala ng maayos at mahusay ang sarili na nalilinang din ang tiwala sa sarili. Sa pagkakataong ito ay magkakaroon tayo ng pangkatang gawain. Para sa unang pangkat, punan ang nawawalang letra na nagpapakita ng iba-ibang kakayahan o talento ng isang mag-aaral. Para naman sa ikalawang pangkat, pagtambalin ang mga talento sa hanay A sa larawan nito sa hanay B. Para sa ikatlong pangkat, buuin ang puzzle. Ang mabubuong larawan ay nakakatulong sa mga mag-aaral upang mapahusay ang kakayahan o talento upang magkaroon ng tiwala sa sarili. Ngayon mga bata, sagutin ang mga sumusunod na tanong. Una, sino-sino ang mga nasa larawan? Pangalawa, paano naging bahagi ng pagpapahusay ng kakayahan o talento ang iyong pamilya? Pangatlo, nagkaroon ba kayo ng tiwala sa sarili na ipakita ang iyong kakayahan o talento? Paano? At pang-apat, sabihin ng bawat pangkat. Sila ang nakatutulong sa amin upang mapahusay ang aming kakayahan o talento at magkaroon ng tiwala sa sarili. Narito pa ang ilang mga karagdagang katanungan. Una, ano ang inyong naramdaman sa ating gawain? At nagkaroon ba kayo ng tiwala sa sarili na ibahagi ang inyong mga kakayahan o talento? Ngayon naman ay magkakaroon ulit tayo ng isa pang gawain. Narito ang mga panuto. Una, ipapaskil ng guro ang mga bubble map or graphic organizer na naglalaman ng iba't ibang kakayahan o talento. Pangalawa, bibigyan ang bawat mag-aaral ng meta cards at isusulat ang kanilang pangalan. Pangatlo, magpahayag ng hudyat kung dapat na nilang idikit ang kanilang pangalan sa talentong hilig o gusto nilang matutuhan. Ngayon naman ay sagutin ang mga tanong. Una, sino-sino ang tumutulong upang mapahusay at malinang palalo ang inyong kakayahan o talento? At ano ang nalinang na pagpapahalaga sa inyong sarili upang maipakita ang inyong kakayahan o talento? Piliin ang letra ng pinakatamang sagot at isulat ito sa iyong sagutang papel.
Pagkatapos ninyong natutuhan ang tungkol sa paglinang ng kakayahan at talento, ngayon ay gagawa ng My Dream Talent. Narito ang mga panuto. Maghanda at pumili ng makulay na papel, crayola o marker at iba pang gamit sa pangsining. Isulat ang pangalan at talentong nais mong linangin. At sagutin ang mga tanong. Ano ang inyong nadarama habang isinasagawa ang gawain? At bakit kailangan ng tiwala sa sarili kapag gumagawa tayo? Grade 2, Revised K-12 Curriculum, Quarter 2, Good Manners and Right Conduct, Week 1, Day 2. Mga layunin. Pagkatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang napahahalagahan ang sariling kakayahan o talento sa tulong ng pamilya ay nakalilinang sa taglay na kalakasan tungo sa pagkakaroon ng tiwala sa sarili. At naipaliliwanag na ang pagkilala ng sariling kakayahan o talento sa tulong ng pamilya ay nakalilinang sa kanyang taglay na kalakasan tungo sa pagkakaroon ng tiwala sa sarili. Ngayon ay maglaro tayo. Handa na ba kayo? Ang pamagat ng ating laro ay Copycat. Narito ang mga panuto. Una, magpapakita ang guro ng mga video o larawan na ginagabayan ng ama na maglaro ng basketball ang kanyang anak o ginagabayang kumanta ni nanay ang kanyang anak. At ginagabayang sumayaw ni ate o kuya ang kanyang kapatid. Pangalawa, gagayahin ng mga mag-aaral ang ginagawa sa video o larawan sa loob ng 10 segundo lamang. Papalakpak ng 3 beses ang lahat ng bata sa kanilang aktibong pakikilahok. Ngayon, sagutin ang mga gabay na tanong. Ano ang ginagawa ng unang video, ikalawang video, at ikatlong video o larawan? Sino-sino ang gumagabay upang mapahusay ang kakayahan o talento ng mga batang nasa larawan? At pangatlo, paano nalilinang ang kakayahan o talento ng bata na nasa larawan? Tandaan mga bata na mahalaga na may tiwala kayo sa inyong sarili upang ipakita ang inyong talento o kakayahan. Sa araling ito, kayo ay inaasahang na pahahalagahan ang sariling kakayahan o talento sa tulong ng pamilya ay nakalilinang sa taglay na kalakasan tungo sa pagkakaroon ng tiwala sa sarili. At naipaliliwanag na ang pagkilala ng sariling kakayahan o talento sa tulong ng pamilya ay nakalilinang sa kanyang taglay na kalakasan tungo sa pagkakaroon ng tiwala sa sarili. Narito ang mga gawaing pag-unawa sa mga susing salita o parilala o mahalagang konsepto sa aralin. Una ay ang hilig o nais. Ang damdamin ng malasakit o matinding interes sa isang bagay o aktibidad na nagpapakita ng natural na pagkahumaling. Pangalawa ay ang sports. Ito naman ay isang uri ng pisikal na aktibidad o laro na nangangailangan ng kasanayan, ginagawa para sa kompetisyon, libangan o pagpapabuti ng kalusugan. Pangatlo ay maliksi. May kakayahang umaksyon ng may kahusayan at bilis. Pang-apat ay ang pamilya. Sila naman ang kasama sa tahanan na tumutulong upang mapahusay ang kakayahan o talento. Panglima ay ang talento o kakayahan. Ito naman ay ang likas at natatanging kakayahan o abilidad sa isang larangan o gawain na nagpapakita ng kahusayan at bihira sa maraming tao. Ating talakayin ang pagkilala ng sariling kakayahan o talento sa tulong ng pamilya.
Ngayon ay magbasa tayo. Handa na ba kayo? Si Lester at ang kanyang sports. Si Lester ay isang mag-aaral na mahilig sa sports tulad ng basketball, volleyball, football at patintero. Isa siyang maliksi at malakas na manlalaro sa kanilang paaralan. Kwento niya noon sa kanyang kaklase na si Gino. Naging talentado siya sa sports sapagkat madalas siyang tinuturuan ng kanyang tatay at kuya na mahuhusay rin sa mga nasabing sports. Dahil dito, naisip ni Gino na magpaturo rin sa kanyang nanay at ate kung paano tumugtog ng instrumento sa musika sapagkat nakikita niyang mahuhusay at mahihilig tumugtog ang mga ito. Ngayon, sagutin ang mga sumusunod na mga tanong. Una, ano ang naramdaman ninyo sa ating naging gawain? Ano-ano ang mga sports na natutunan ni Lester sa kanyang tatay at kuya? Sa inyong palagay, nagkaroon ba ng tiwala sa sarili si Lester bago niya matutuhan at maging talento ang mga sports na kanyang pinaghusayan? Paano niya ginawa ito? Ano ang ginawa ni Gino upang mapahusay ang kanyang nais matutuhan na talento o kakayahan? At panglima, paano mo ibabahagi ang iyong hilig o nais na kakayahan o talento sa iyong kamag-aral, sa iyong guro, at sa iyong pamilya? Tandaan mga bata na mahalaga na malaman ang ating mga kagustuhan, matutuhang kakayahan at talento na makilala ng lubos ang sarili at malilinang din ang may tiwala sa sarili. Sa pagkakataong ito ay magkakaroon tayo ng pangkatang gawain. Para sa unang pangkat, bilugan ang larawan ng batang may nais matutuhang kakayahan o talento. Para sa ikalawang pangkat, maglista ng mga kakayahan o talento na nais ninyo pang matutuhan sa gabay ng iyong pamilya gamit ang graphic organizer. At pagkatapos, sagutan ang tanong. Sino-sino ang nais mong gumabay sa inyo upang mapahusay ang inyong kakayahan o talento? Para naman sa ikatlong pangkat, punan ang angkop na letra sapat lang upang mabuo ang salita na ayon sa kahulugan na babanggitin. Basahin ang mga meta cards sa ibaba at sagutin ang mga tanong. Isulat sa inyong kwaderno ang check kung tama ang pahayag at X kung mali. Ngayon, inyong sasagutin ang mga tanong. Isulat sa inyong kwaderno ang sagot. Grade 2, Revised K-12 Curriculum, Quarter 2, Good Manners and Right Conduct, Week 1, Day 3. Mga layunin.
Pagkatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang na pauunlad ang sariling kakayahan o talento sa tulong ng pamilya tungo sa pagkakaroon ng tiwala sa sarili. At naibabahagi ang sariling kakayahan o talento na natuklasan sa tulong ng pamilya tungo sa pagkakaroon ng tiwala sa sarili. Pagmasdan ang mga larawan sa ibaba at sagutin ang mga tanong. Una, ano-ano ang mga kakayahan o talento na ipinapakita ng larawan? Pangalawa, paano nalinang ang kanilang kakayahan o talento? Tandaan mga bata na mahalaga na may tiwala kayo sa inyong sarili upang ipakita ang inyong talento o kakayahan. Sa araling ito, kayo ay inaasahang na pauunlad ang sariling kakayahan o talento sa tulong ng pamilya tungo sa pagkakaroon ng tiwala sa sarili. At naibabahagi ang sariling kakayahan o talento na natuklasan sa tulong ng pamilya tungo sa pagkakaroon ng tiwala sa sarili. Mga bata, ating tutuklasin ang iba't ibang mga kakayahan at talento na maaari ninyong matutuhan sa tulong ng inyong pamilya. Una ay ang hilig o nais. Ito ang damdamin ng malasakit o matinding interes sa isang bagay o aktibidad na nagpapakita ng natural na pagkahumaling. Pangalawa ay ang pamilya. Sila ang kasama sa tahanan na tumutulong upang mapahusay ang kakayahan o talento. Pangatlo ay ang talento o kakayahan. Ito naman ay likas at natatanging kakayahan o abilidad sa isang larangan o gawain na nagpapakita ng kahusayan at bihira sa maraming tao. Pang-apat ay ang tiwala sa sarili. Ito naman ay paniniwala sa sariling kakayahan. Ating talakayin ang pagkilala ng sariling kakayahan o talento sa tulong ng pamilya. Tingnan at pag-aralan natin muli ang mga larawan na ginamit natin kanina. Pagkatapos, pumili ng isa na iyong nais o gustong matutuhang kakayahan o talento. Pumunta sa larawan na iyong nais o gustong matutuhan na kakayahan o talento. At kung nakapili na kayo ng inyong nais o gustong matutuhan na kakayahan o talento, sabay-sabay bigkasin ang mga salitang mga kakayahan at talentong nais ko. Ngayon, sagutin ang mga sumusunod na tanong. Una, ano ang naramdaman ninyo sa ating naging gawain? Pangalawa, sino ang gumagabay sa iyo upang mapahusay ang iyong kakayahan o talento? At pangatlo, ano ang hilig o nais gawin ng iyong mga magulang o tagapangalaga? Pang-apat, mayroon ka bang kapatid o mga kapatid? Ano ang hilig o nais gawin ng iyong kapatid? Pang-lima, mayroon ka bang pinsan o mga pinsan na malapit sa isa't isa? Ano ang hilig o nais nilang gawin? Pang-anim, gusto mo bang matuto ng sports? Anong sports ang nais mong matutuhang kakayahan o talento? At pang-pito, ano ang iyong hilig na hilig din ng iyong kapamilya? Tandaan mga bata na mahalaga na malaman ang ating kagustuhan, matutuhang kakayahan at talento para makilala ng lubusan ang sarili. At malilinang din ang pagtitiwala sa sarili sa tulong ng pamilya. Sa pagkakataong ito ay magkakaroon tayo ng pangkatang gawain. Para sa unang pangkat, punuan ang mga hinihinging ideya. Una, isulat ang mga taong gumagabay upang mapahusay ang kakayahan o talento na mayroon kayo. Isulat ito sa malaking bilog na nasa gitna. Gawin ito sa inyong kwaderno.
At pangalawa, isulat ang mga kakayahan o talento na napahusay ng gabay ng iyong pamilya. Isulat ito sa maliit na bilog. Para sa ikalawang pangkat, tanungin ang inyong mga kagrupo at sagutan ang mga sumusunod na tanong. Una, sino-sino ang may hilig sumayaw kapag may programa sa paaralan? Pangalawa, sino-sino ang may hilig umawit kapag may programa sa paaralan? Pangatlo, sino-sino ang may hilig tumula kapag may programa sa paaralan? Pang-apat, sino-sino ang tinuturuan ng kanilang nanay o tatay maglaro ng sports? Pang-lima, sino-sino ang tinuturuan ng kanilang nanay o tatay maging mabuting mag-aaral? Pang-anim, paano naging mahusay ang inyong mga kakayahan o talento? Punan ng angkop na letra ang patlang para mabuo ang salita ayon sa kahulugan nito. Mga bata, ano ang nalinang na pagpapahalaga ng iyong pamilya upang mapahusay pa ang iyong kakayahan o talento? Iguhit ang masayang muka kung tama ang pahayag at malungkot na muka kung mali. Ngayon naman mga bata, isagawa ang mga sumusunod na gawain. Pagkatapos ay sagutan ang mga sumusunod na tanong. Una, ano ang inyong nararamdaman o ipinakitang katangian habang isinasagawa ang gawain? At bakit kailangan ng tiwala sa sarili kapag gumagawa tayo? Grade 2, Revised K-12 Curriculum, Quarter 2, Good Manners and Right Conduct, Week 1, Day 4. Mga layunin. Pagkatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang na pauunlad ang sariling kakayahan o talento sa tulong ng pamilya tungo sa pagkakaroon ng tiwala sa sarili at naibabahagi ang sariling kakayahan o talento na natuklasan sa tulong ng pamilya tungo sa pagkakaroon ng tiwala sa sarili. Ngayon, buuin ang jumbled letters na nasa ibaba at sagutin ang mga tanong. Una, ikaw ba ay may tiwala sa sarili? At pangalawa, paano mo maipapakita na may tiwala ka sa iyong sarili? Tandaan mga bata na mahalaga na may tiwala kayo sa inyong sarili upang ipakita ang inyong talento o kakayahan. Sa araling ito, kayo ay inaasahang nasasanay ang pagtitiwala sa sarili sa pamamagitan ng pagpapakita ng kakayahan o talento. At napatutunayan na ang pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa tulong ng pamilya ay nakalilinang ng taglay na kalakasan tungo sa pagkakaroon ng tiwala sa sarili. Ngayon, inaasahang maipapakita ninyo ang mga tiwala sa sarili sa pamamagitan ng pagpabahagi ng mga kakayahan at talento. At ito ay maiuugnay ang kahalagahan ng pamilya at kaibigan sa paglinang dito. Una ay ang hilig o nais. Ito ang damdamin ng malasakit o matinding interes sa isang bagay o aktibidad na nagpapakita ng natural na pagkahumaling. Pangalawa ay ang pamilya, kasama sa tahanan na tumutulong upang mapahusay ang kakayahan o talento. Pangatlo ay ang talento o kakayahan.
Ito naman ay likas at natatanging kakayahan o abilidad sa isang larangan o gawain na nagpapakita ng kahusayan at bihira sa maraming tao. At pang-apat, tiwala sa sarili. Ito naman ay paniniwala sa sariling kakayahan. Ating talakayin ang pagkilala ng sariling kakayahan o talento sa tulong ng pamilya. Ngayon ay magbasa tayo. Handa na ba kayo? Ang aking mga kakayahan ni Lady Love U. Peralta. Sa aking murang kaisipan, kakayahan ko'y hindi matatawaran. Salamat sa aking guro at mga magulang sa paghubog ng aking kaalaman. Pangalan kong nag-iisa sa mundo, kaya kong isulat ito. Mga letra at tunog sa alpabetong Pilipino. Kaya kong kilalanin at bigkasin ito. Bilang 1 hanggang 20, kaya kong bilangin ito. Tula, tugtog at musika, kaya kong bigkasin, umindak at kumanta. Iba't ibang hugis at magagandang larawan, kaya kong bakatin, iguhit at kulayan, kaya tara, aking kaibigan, sa mga pagsasanay ako'y iyong sabayan. Ngayon mga bata, sagutin ng mga tanong. Una, ano ang mensahe ng binasang tula? Pangalawa, batay sa tulang inyong narinig, ano ang talentong gustong ibahagi? At pangatlo, bakit siya talentado? Tumayo ng mabilis kung tumitibay ang iyong pagtitiwala sa sarili at itaas ang 2 kamay kung hindi. Tandaan mga bata, mahalaga na malaman ang ating mga kakayahan at talento upang makilala ng maayos at mahusay ang ating mga sarili. Malilinang din natin ang pagtitiwala sa sarili sa tulong ng ating pamilya. Sa pagkakataong ito ay isagawa ang pagpunan sa mga puwang. Ngayon naman, ipakilala ang iyong sarili gamit na gabay ang susunod na pangungusap. Paghusayan mo. Gawin ito ng pasalita. Kompletuhin ang mga pangungusap. Isulat ang sagot sa sagutang papel. Bago matapos ang ating aralin, isagawa ang mga sumusunod. Pagkatapos ay sagutan ang mga tanong. Una, ano ang inyong naramdaman habang isinasagawa ang paggawa ng eroplanong papel? At bakit kailangan ng matibay o matatag na pagtitiwala sa sarili kapag gumagawa tayo? Mahusay mga bata! End of week 1. Thank you for watching! Also, don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell for you to be updated on our latest videos. See you on our next lesson. Goodbye!